araw. Kung ano ang kanila naging alitan, alamin po natin sa Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar? Igan ng dahil lang umano sa papalang na sagot. Patay ang taxi driver na si Vicente Taroy matapos pinatagayin sa labas lamang ng isang convenience store sa may EDSA kanto ng Quezon Avenue. Nakikipag-inuman umano ang biktima sa likuran ng convenience store nang lapitan sila ng suspect. Isang barangay umano sa lugar ang hinahanap nito. Sinagot naman siya ng biktima, yun nga lang tila di raw nagustuhan ng suspect ang tono nito. Medyo pagulang daw kasi ang sagot ng biktima. Sa puntong ito, tila napito na raw ang suspect. Walang habas na tinataga ang biktima na nakatakbo pa ng bahagya bago lumagapak sa kanyang kamatayan sa tapat mismo ng convenience store. Ang suspect naman, agad na tumakas matapos ito. Suspetso ng mga taga-roon, Igan, iba talaga ang tunay na target ng suspect at napagbalingan lang nito ang biktima nang di nito magustuhan ang naging sagot nito sa kanya. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Mga kapuso, hindi talaga matatawaran ang dedikasyon ng mga public school teacher, lalo na yung nasa mga malalayong lugar at hindi naabutan ng tulong mula sa gobyerno. At ito nga, isang guro sa Davao del Norte, pinaliliguan pa ang kanyang mga estudyante. Siya po si Ma'am Evelyn Magalasin, isang daycare teacher sa bayan ng Cabalong. Ang kanyang mga tinuturuan, mga katutubong ata manobo. Kapag napapansin raw kasi ng Teacher Evelyn na hindi naligo ang ilan sa kanya mga mag-aaral, siya na mismo ang magpapaligo sa mga ito. Pinupulbusan pa niya para mas mabango. Ayon kay Teacher Evelyn, ginagawa niya ito dahil gusto niya maging malinis ang mga bata kahit hindi bago ang kanilang damit. Mainam rin daw na maging presentable ang kanyang mga estudyante lalo na kapag meron silang bisita sa klase. Masarap magturo na amoy sabon. Correct. Masarap mag-aral. Masarap mag-aral. Parang komportable yung mga estudyante. Beyond the call of duty. Ay, aso naman yung mga magulang niyan. Labang tubig. Nasa farm. Usually, little acts of kindness ngayon sa mga bata, di ba? Kunyari, yung mga walang sapatos, bigay ka lang. Ay, ayan nga, di ba? Magtayo ka lang ng isang liguan dyan kasi ang dami talaga madungis na bata sa kanila. Totoo lang. Totoo lang. Ang swerte doon ay yung mga magulang. Usually, di ba, pag uwi ng mga bata, amoy galing sa school. Amoy araw. Amoy araw. Baliktad. Amoy powder. Amoy powder. Samantala, ito po patuloy pa rin ang pagbabantay natin sa mga eskwelahan ngayong ikalawang araw ng kanilang pasukan at nasa Citerio Francisco Memorial National High School sa Valenzuela City, sina Drew at Monica para silipin na ang kanilang nakakabilib na solar-powered classrooms. Sila po ang kauna ng eskwelahan na kumukuha ng enerhiya mula sa haring araw. At nakakabilib po yan, di ba? At mamaya papakita natin ang technology sa likod po niyan. Habang si Susan naman, pampalamig na serbisyong totoo ang ihatid dyan po sa Kaan National High School sa Las Piñas City. Wow, abangan niyo po yan mamaya. Pero unahin na po natin si Susan sa Kaan National High School sa Las Piñas. Meron siyang inyong regalo para sa kanila. Good morning, Susan! Ano yung inyong regalo? Good morning, Pia. Good morning sa mga kumare dyan. At siyempre, sa ating nag-iisang kumpare, si Igan. Okay, dito Ang po tayo nag-iisa. sa CAA National High School Annex sa Las Piñas City. Ikalawang araw po ng pasok. At titingnan natin yung sitwasyon dito. Ito isa sa mga public school. At alam nyo ba, kung kahapon, yung mga nakita natin 60 hanggang 70 ang estudyante sa bawat klase. Eba, dito ay umaabot sa 87 per class. So, titingnan ho natin mamaya kung ano ba yung kalagayan ng mga estudyante dito. Sa ngayon, nagtitipon-tipon na yung mga estudyante para ho sa kanilang flag raising ceremony alas 6 ng umaga. Kaya lang, ayaw pa silang pumila at dito sila nakatingin lahat. Kaya magagalit ang inyong mga teacher. Dito kayo nakatingin, ando doon ang bandila ng Pilipinas. Okay. O, teka, batiin muna natin. Good morning, class! Good morning! Ayan, ready na ba kayo sa pasukan? Talagang mukhang marami pang hindi nakapaligo dito. Parang ko si teacher doon sa Davao nagpapaligo. Gusto ko na rin magpaligo ng mga estudyante dito. Anyway, so ayan ho, gagawin natin pagsubaybay dito dahil may mga late enrollees pa rin po dahil sabi nga ng DepEd, pinalawig pa nila yung enrollment para sa mga estudyante actually hanggang July. So titingnan ho natin kung may mga darating pa ngayon, kung may mga magulang nasasamahan ng kanilang mga anak para makapag-enroll dito sa CAA National High School Annex. At ang ating sorpresa para sa mga estudyante
estudyante dito at mga guro, mamimigay po tayo ng regalong electric fan. Dahil nga 87 ang bawat klase, talaga namang napakainit sa loob ng classroom. Kaya kailangan nila ng electric fan. So ayan ho, ang ilan sa ipamamahagi natin sa mga estudyante ng CAA National High School dito po sa Las Piñas. Karamihan po sa mga estudyante dito ay taga Las Piñas, pero may mga naligaw-ligaw din naman na taga Parañaque dahil ito lang sa nasa boundary lamang ng Las Piñas at Parañaque, kaya hindi may iwasan na may mga mag-aaral din dito na nanggaling dito po sa lungsod ng Parañaque. So, yan po ang ating gagawin pagsubaybay sa ikalawang araw ng pasukan dito po sa ating kinalalagyan sa Las Piñas City. Back to studio muna tayo. Wow, alright. Maraming salamat. Ang dami niyong handog dyan, Susan, sa CAA National High School. Abangan natin yan mamaya. So, dahil susunod naman ang modernong solar-powered school sa Valenzuela City na pinuntahan ni na Drew at Monica. Totoo ba talaga? Sa araw sila kumukuha ng kuryente. Solar-powered eh. Tama ka dyan. Tama ka naman, Pia, na solar power, kumukuha talaga sila ng energy sa init ng araw. At yun yung papakita namin sa inyo mamaya. Pero syempre, magbibigay muna kami ni Monica ng update ng sitwasyon ng mga estudyante dito sa Citero Francisco Memorial National High School. That's right. At ngayon nga, as early as kanina, nakita ko mga 5 o'clock, 5 a.m. nagdatingan na itong mga estudyante dito sa Citero Francisco Memorial National High School para sa kanilang 6 o'clock a.m. class. So inaasang around 1,451 students ang magiging present, ma'am. Present sa ngayong araw na to, ikalawang araw ng pasukan on a national level, right? Papasok sila sa 13 classrooms sa kanilang first shift na which will start around 6 a.m. at matatapos ng 12:35. Sa second shift naman, inaasahang papasok din ang mga estudyante ng 12:35 at matatapos ng 7:10 p.m. Yeah. Pero talaga, ang pinuntahan natin dito, partner, ay yung tinatawag nga nila na solar panels. Yeah, no? Oo, correct, na ginagamitan nga ng init ng araw para mabigyan ng kuryente ang 9 classrooms dito sa school. That's right. Actually, yung nakikita nyo, yan yung isa lang sa mga solar panels, no? Para sa street lighting. Nakausap ko na po yung kanilang proud principal na si Cesar Villarreal. Sabi niya, as mga 8 a.m. automatic iilaw kagad yan. 8 a.m. 8 a.m. automatic iilaw kagad yan. enough na yung init ng araw na binibigay at that time. Sa sobrang lakas ng init ng araw, 3 hours lang fully charged na Fully charged. ang battery. So malaki talaga yung matitipid nila sa bill sa kuryente. That's right. Sana nga talaga tularan to ng ibang schools. No? Ay, nako. Sabi nga nila, makakatipid daw sila ng 30 to 40% 30 to 40% ng electrical costs nila. Malaki-laki yan. At syempre mamaya, wag natin kalimutan, mamimigay din tayo ng mga pito, as in whistle. Pito? Yes, pito. From Kala ko mga Philippine- puto. Pwede rin, para sa atin. Pito. Wala po yan sa Philippine National Police para na rin sa seguridad ng mga estudyante dito sa Citero Francisco Memorial. Bakit natin kailangan ng pito? Yan, alamin natin yan. At alamin din natin syempre kung paano nga nag-work yung solar panel dito sa Citero Francisco Memorial National High School. At mamimigay din tayo ng electric fan. Electric fan. Syempre, kung meron tayo solar power, kailangan yung electric fan din. Oo, sana nga lang pwede magamit ng solar power energy para ma-energize natin yan yung mamaya. electric fan. Malalaman natin yan sa aming pagbalik dito sa Valenzuela. Back to studio. Alright, maraming salamat, Drew and Monica. Irit panahon, narito po si Lava Joverla. Magiging maulan ba? Maligayang araw, Igan, at sa ating mga kasama dyan sa studio. At syempre sa ating mga kapuso na at mga estudyante na nag-aabang kung magkakaroon ba ng pag-ulan ngayong araw. Syempre tuloy-tuloy pa rin po, lalo na sa hapon at sa gabi. Pero meron pong mararanasang intertropical convergence zone sa Mindanao. Ito po yung hangin mula po sa northern at southern hemisphere na nagsasalub po sa equator na nagdadala po ng ulap at ulan. Kaya naman po ang Mindanao magiging maulap na may kalat-kalat na ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Luzon at Visayas naman, medyo swerte-swerte kayo dyan ng konti dahil meron pa